Maayong hapon sa tanan. O kaganina, buntag, meeting na mo yung mga kapitan, barangay kapitan. Si Kapitan Apatan silang tulo, naani sila dito ganinang buntag niya. Karon na pong hapon, again, participating in this barangay implementation program. Kabahin sa ato ang stray dogs regulation or ordinansa diri sa atong city. So, before I will start, again, I would like to acknowledge, of course, the efforts of our Team Asenso. Kitang tanan, Team Asenso, no? Ang Team Asenso leaders, headed by our provincial Governor Henry S. Waminal, ato ang duha ka congressman, Attorney Indy and Congressman Ando Waminal, kauban sa atong mayor, kauban sa atong mayor, ang ako ang pag-greet sa inyo, ang ako ang kalipay nga nagkita na sadta, mag-discuss na punta kabahin, aning unsay maayong buhaton para sa ato ang Team Asenso, para sa ato ang Asenso Usamis. Of course. So, to give you a background, aning ato ang ordinansa, actually, dugay na ni nagsugod. 2019, pag-start nato sa Asenso Usamis nga leadership, administration, nahisgutan na ni namo ni the late Konsehal Nene Linsag, kay siya man ang Committee Chair on Agriculture sa una. At first. So, niingon siya nga, natay problema sa ato ang dog pounding. Dog pound facilities lang to. Kay, dito man to sa Kinuman Norte, Gubaon, kulang, then wala gyud nag-manage. Wala gyud nato, napasagahan ba? Wala na tagaig atensyon. So, kinahanglan, buhatan daw nato og ordinansa para ma-improve, para mahatagan og budget. So, nagsugod ang discussion. Pounding facilities lang to. Hangtod na abot na sa leadership ni Mayor Indy Waminal, gi-develop na gyud ang ato ang dog pound facilities dito sa Kinuman Norte, di ba? Simentado na karon, no? Daghan na po ni dako. Daghan na ang mga cages dito nga para sa stray dogs nga nadakpan nato sa gikan sa atong city vet. Pero wag gyapon na human ang problema. Abi nato, okay na kay naa ang facilities. Pero wag gyapon na human ang problema kay over the years daghan gyapon kaayo ta og reports na receive, news nga nakita nato, daghan kay disgrasya sa dalan tungod sa stray dogs. Not only dogs, sometimes cats, daghan ang disgrasya, daghan ang napaakan. So, kung napaakan lang man gani atong hisgutan, naagyud tay makatestimony nato diri si Wida nga dili lalim ang mapaakan og stray dogs, dili lalim ang ma-injectionan og anti-rabies. And then daghan na puta later mahibaw-an na nato from the CHO, Sir Briggs na adinhi explain niya sa ato unsa nang mga anti-rabies shots, pila ka buok ang nabiktima sa dog animal bites nga nagpa-injection dito sa City Health. Pila ka buok ang naigo og sa effect rabies infection. Pilay nana siguro gyud tay records nga naay namatay, no? Anang rabies kay later na biya na siya mo occur. So unya mahibaw-an na nato unsa di ka grabe ang problema nga atong na experience gumikan lang aning stray dogs and cats. So nganong naaman tay stray dogs and cats kay naamay nagbuhi, kay naamay wala
bantay sa ilang iro. Naamay nagpakaon. Naamay nagbreed nga wala mabantayi. So, kinahanglan na gyud ni siya og ordinansa nga mo fit in gyud sa ato ang need, sa ato ang LGU. Okay, ganina, niingon si board member lahay-lahay. Di ko mo to, niingon siya nga, makoy kalibutan aning kuan, sa ning ordinance, wa gani siya kabalo, nagunsa diri, basta pagkabalo niya nga na activity, sige, attend. O, pero mo na'y kugihan nga board member, mo na'y agi sa kugihan nga asenso leadership. So, pero, title lang yung gibasa, nakabalo na din siya unsay unod. Tingali, sa kadugay niya nga pagkakapitan diri sa Pantaon, nakabalo na dayon siya unsay mga problema sa aning mga stray dogs. Nakabalo na gyud siya nga unsaon pagdakop ani. Nakabalo na siya nga paspas kaayo mudaghan atong stray dogs. So muuning naatay ordinansa nga ingon ani. So dako kay akong pasalamat kay daghan kay nagsupport aning ordinance, no? Mapa-approve yun. Isa na ang ato ang City Vet, si Dr. Lourdes Calao. Before, si Kuan pa, Dr. Sunico pa, mo gihapon ang gihisgutan. So finally, mo na ni gihimo niya nga activity, special yun niya nga activity nga gi-conduct nga exclusive para sa ato ang BIPAT o para sa ato ang mga konsihal nga chairperson sa agriculture about animals. Okay? So, kuni ang ato ang ordinansa. Ako ipasabot sa ato ang ingon si board member naa naman tay national law o tanan countries maski asa ka mo adto na ay national law kabahin anang stray dogs, kabahin anang animal bites, no. Pero kani siya ato gyud ni siyang gi-specialize og himo pattern from the national, of course kay mo man toy main guidelines nga nag-issue sila guidelines nga unsay bawal, unsay allowed. Atong personalize, gi-customize sa tughimo to the point nga atong gitagaan og authority ang atong mga barangay, atong palihugon atong mga barangay para makatabang og sulbad aning problemaha. Without the barangay's effort, ang problema sa stray dogs, ang problema sa animal bites, tanan sa luon sa ato ang City Vet. 51 ka barangay, 51 times pila ka buok stray dogs, niabot biya kuno to thousands, murag 20, close to 20,000 according sa last nga estimate ni barangay kapitan dako Carlo Moralion. Okay, gisugdan naman niya sa una last year nga mag-monitor tagsa-tagsa kuno tan-aw nato ang household pila ka buok iro ang inyuhang gibuhi. So ang stray dogs hani abot siya og more than 10,000, close to 20,000 sa the whole Osami City. So imagine kung wala mo puro ra si vet ang magdakop ani, ang maghipos ani, ang magvaccine ani, di gyud mahuman ang pila ka tuig. Usa ka tuig pila ray ma-accommodate sa ato ang City Vet. O pila ka buok ang injeksyonan, makulangan na lang ang ato ang vaccine shots kaysa biktima, kaysa pasyente. Mao gyud na ang every week nga dilema or problema sa ato ang CHO. So kani tabangan ni nato og sulbad with your efforts. So ato ang balikon nato ang atong ordinansa, no, para kita as barangay officials makabaluta sa ato ang authority, makabaluta sa ato ang rights.
dili na ta ipataka og post nga ay gidakop ang akong iro ni kagawad kinsa ni bipat kinsa without my knowledge, without my unsaron consent inana. Dili na ta maawayan no kay naa na tay rights kay kabaluta na atay gikaptan nga ordinansa.